Okay, pakinggan natin ito. Suggestion ni Alvarez. Kumbaga, ito si dating House Speaker at Davao del Norte First District Congressman na si Alvarez. Sabi niya, dapat daw ang Mindanao magsulong ng pagsasarili. No, kung ang Pilipinas ay magpapatuloy sa pag-claim ng kanyang bahagi o yung West Philippine Sea in 200 nautical miles exclusive economic zone. Grabe, napaka-makabayan talaga ng tao dito. Si Alvarez po yung susulong din ng ng pagkakawatak-watak na federalismo. Yan. Tingnan niyo, tawag niya rito sa Metro Manila. Kasi nandito yung gobyerno. Imperial yung seat of power. Manila. Tawag niya rito Imperial Manila. And if the supposed Imperial Manila insists on dragging the entire nation towards the prospect of war, then Mindanao is bear on by itself. So, if that would be the decision of the Philippine government, to keep on challenging China instead of seeking a balanced and sound approach that prioritizes national interest, I guess it is better to advocate for the independence of peaceful people of Mindanao and free the people of the South from miserable devastation as dictated by the North, so that we Mindanaoans can be allowed to chart our own destiny. So, sabi niya rito, kung ito ang desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas o ng gobyerno ng Pilipinas na patuloy na i-challenge ang China o labanan ng China o ipaglaban sa China ang ating karapatan yan sa West Philippines sa yung karapatan natin sa West Philippine Sea kaysa sa sikapin ng gobyerno natin ang balanse at itong mabisang pamamaraan sa pamamaraan mo ipag-solusyon sa problema ng bayan kung saan araw dapat din nangunguna yung national interest natin. Alam niyo, palagay ko hindi niya naiintindihan kung ano ibig sabihin po ng laban natin dyan sa West Philippine Sea at yung national interest. Kung ano ang kinalaman nito. Tuloy, bigyan niya, kasi ang purpose niya rin na sinasabi niya, kapakanan, kabutihan ng mga taga-Mindanao. Diba? Paano naman yung kapakanan at kabutihan ng kalagayan ng mga taga-ilip po mula sa norte, itong west side ng Pilipinas hanggang Palawan. At sa bagay, congressman nga lang pala to si Alvarez, kaya po walang pakialam nito sa ibang bahagi ng bansa natin. At kaya nga pala siya nga pala yung susulong natin ng federalismo na Mindanao lang naman din talaga ang nasa utak nito na mabibiyayaan. He doesn't care or maybe he doesn't know ano ang epekto ng sinasabi niyang federalismo sa ibang mga probinsya o rehiyon na hindi po kapareho ng resources ng Mindanao ang taglay nila. Diba? So, nangihinayang lang ako kasi ito naging House Speaker pero palpak naman. Diba? Wala naman siya nagawang magandang batas para... Okay, so magbigay tayo ng komentaryo ukol dito, no? Sigurado panalo na naman ng China. Bakit? Isa na namang kilalang Pilipino, sabi nga naging House Speaker ito noong panahon ni Duterte na isinusulong ang kapakanan ng China, hindi ang Pilipinas. Okay, bakit sinabi natin na kapakanan ng China? Kasi kwini-question yung policy ng ginagawa ng government ngayon ng Pilipinas para i-claim kung ano talaga yung atin. Siguro hindi alam ni Juanito na yung area ay within ECC ng Pilipinas. Then sa tingin niya, pag i-claim yun, parang linalabanan natin ang China. So sabi niya, magkaroon ng digmaan. Ngayon, para maging safety yung lugar niya, then dapat ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas.
parang lumang pinto na rin yan. Kasi noon, I remember kung tama yung recollection ko, itong si Robin Canoy yata yon na gustong ihiwalay ang Mindanao. Actually, yung mga subversive groups dyan, talagang gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. Ngunit parte na ng Pilipinas eh. Bilang Pilipino, bakit mo pabayaan na humiwalay yung talagang area? Pagkatapos dyan sa Mindanao, marami na rin mga Christian. In fact, may uncle ako diyan, may mga pinsan ako diyan, ano? Talagang diyan na tumanda, diyan na sila talaga nabuhay. Ngunit galing sila dito sa Pangasinan. Okay. So talagang ah, para sa akin bilang Pilipino ay dapat pag payagan 'yan, ano? Okay. Ngunit itong si Alvarez, yun ang kanyang kwan, gusto raw ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil halimbawa, nagkaroon ng gira ang Pilipinas at saka China, then malilibre sila. Okay, sigurado kaya yan. Okay. So parang talaga self-interest itong ban. Kaya ano ba ang implication niyan? Malaki ang implication sa atin. Kasi ang ibig sabihin, marami na talagang Pilipino ang napokumbinsi sa side ng China. Unang-una, nandyan na sina Duterte, nan, pamilyang Duterte, nandyan na si Padilla, nandyan na si Bongo, nandyan na si Tolentino, nandyan na si Aimee, sino pa yung iba? Okay, marami pa dyan sa Senate ang maka-China. Pagkatapos dyan sa House of Representatives, marami din dyan. Pati dito sa tayong mga Pilipino mismo, ano, mga private, ano, common, ano, masang Pilipino. Napapansin ko, marami na rin maka-China. Siyempre, propaganda yung di natin alam na baka kung ano-ano ang ginagawa, no? In fact, mayroon na yun, ano ba yun, yung sleeper cell. Okay. So, yan. Kwan ito talaga, sa tingin ko, talagang katraidoran ito ni ah itong si Pantaleon Alvarez, Representative Pantaleon Alvarez. Bakit sinabi natin na katraidoran? Kasi, siyempre, pag gagawa siya ng ganyan na pronouncement, marami rin maniniwala, marami din ang papanig na naman sa China. Okay? Naisip ko tuloy, halimbawa, ginawa ito ni, halimbawa, nung World War II, before World War II or World War II, itong si Alvarez ay nasa Germany, itong panahon ni Hitler, malamang pag gano'n ang sasabihin niya, itong lugar namin, wala, ay siguro, a few seconds lang, dakpin na yan ng mga Gestapo o secret police ni Hitler o yung mga stormtroopers pagkatapos baka sunugin ng buhay yan si Alvarez sa katraidoran ng kanyang mga sinasabi. Okay. Hindi basta-basta sana ganyan ng pronouncement ng na para makalibre, ihiwalay ang Mindanao. Sana tutulong sila kung paano ma-resolve yung problema. Dahil pag ganyan, ipinapakita na watak-watak ang mga Pilipino, then mas lalakas ang loob ng mga Chinese. In fact, yung latest news nga, ang tactics ay divide at saka unroll. Okay? Sa meeting na yan, yung nakaraan lang, ano, na napakaganda yung sinabi ng
ni presidency na ayaw nilang gira, gusto nila yung makipagtulungan sa Amerika. Gusto nila yung makatulong sila para mapunlad yung economy ng maraming bansa. Eh, based sa analysis, parang kwan yun, tactics para ang mga kaaway ay yan, ma-divide. Siyempre, yung maniniwala, papanig sa China. Ngayon, yung hindi mga maniniwala, then papanig sa Amerika. So what happened? Pag-divide yung mga dating kanib ng Western countries. Okay? Ngayon, dito naman sa Pilipinas, yung scenario doon sa pronouncement ni Pantaleon Alvarez, the same day, madidivide din ang mga Pilipino. Naisip ng mga ibang Pilipino, lalo lang sa news. Tama nga naman. Kakalas tayo sa Pilipinas para malibre tayo. Hindi kayo malibre kasi ang gusto ang China ay sakupin ang Asia. And hindi lang Asia, kundi the whole world. Okay? Para pareho doon sa sinabi ni Hitler noon. Today is Germany, tomorrow the whole world. Okay? Parang ganyan, hindi kayo libre. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Bye-bye tayong mga Pilipino.